Kadalasan sa mga internet service providers, nilalock nila yung ibang LAN ports. In our case before, sa PLDT pa kami, dalawa lang na ports yung ina-activate nila. So we have to request pa, tumawag kami para ma-activate yung at least yung LAN 3. Yung LAN 4 naman ay ni-reserve na for their video service. Ganon din sa Converge. Meron din itong 4 na LAN ports. Pero hanggang 3 lang yung magagamit mo. Yung pang-4, yung LAN 4 is reserved para sa kanilang video service, para sa kanilang IPTV, Internet Protocol Television. Kaya, di mo pwede itong magagamit para sa internet. Tingnan mo. Itong TV ko, nakakonect sa LAN 3. Yung LAN 2 ko is yung camera sa labas, yung Tapo C320 WS. At saka, itong isa is para sa PC. Okay? So, yung pang-4, bakante to. So, yung LAN 3 is nakakonect sa TV. So, i-transfer ko ang cable ng TV to LAN 4. Tingnan nyo ang nangyayari. Naka-indicate dyan, and Ethernet is not connected. Okay? So, balik natin sa LAN 3. Mawawala yan. Okay? So, ganoon. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Ang gagawin natin ay i-change natin yung settings sa ating router sa pamamagitan ng admin page ng router. Converge has provided us the router, itong ZTE-F 6600P. Ito isang Wi-Fi 6 na modem. Ito ang pinakabago na binigay ng Converge sa kanilang mga subscribers. So, ang gagawin natin is to change the settings sa ating router para ma-open natin yung LAN 4. Papasok tayo doon sa admin router page sa browser. So, bukas tayo ng browser tulad nito. Then, you type in the internet address ng router, which is 192.168.1.1. Yan ang address ng ZTE and Converge. Yun ang ginamit nila. Now, for the first time, buksan mo yan, may warning yan, okay? Nakalagay na dangerous ang site. So anyway, just proceed, okay lang yan. Now, ito na ang mangyayari, makikita mo. Dalawa kasi yung level ng admin access ng routers natin. It's the basic admin para lang sa mga users. Now, hindi na gustong mag-adjust pa. Yung pangalawa naman ay yung full admin. On my browser, nakasave na yung login credentials para sa admin at saka user. So, hindi ko na kailangan magta-type ulit. I just press either admin or user para makalagin ako at saka automatically malagay na rin yung password. Pero kung kayo, for the basic admin, just type the username, user, then at the same time, yung password din ay user. Okay? Kung doon kayo sa full admin, ang username is admin. Then yung password niya ay Converge with capital C. Then @, then small letters ZTE 1, 2, 3. That's it. Kung user ang pipiliin natin, okay? So, login. Ang makikita mo yan. Basic lang talaga siya. Kung titingnan mo yung local network mo, ang nakalagay lang dyan is status, WLAN, yung mga connections mo. Yun lang ang nakalagay. Now, log out tayo. Doon naman tayo sa admin. So, login. Okay? So, makikita mo. Nag-iba ang itsura. Marami na siya, no? Sa local network niya, ito na ang nakalagay. Ang daming settings that you can change. Makita mo na rin dito yung USB port niya kung open siya. Then, sa home, kasi ang purpose natin ay
is change natin yung setting ng LAN ports para yung LAN 4 ay magagamit natin, ma-open natin. So, nasa home tayo na tab. Maraming tab dito. Dito tayo sa home. You click firewall. Nakalagay dito kasi ito one setting, firewall, at saka yung icon ng router. So, dito tayo sa firewall. You push firewall, touch firewall, nag-open yan. Sa gilid, maraming menu nakalagay. Doon kayo pupunta sa port binding. Nakalagay din port binding. Oh, mali. Ito, port binding. Tama. Okay? So, port binding. Ano ba yung port binding? The word binding is nakatali. Okay? So, yung port ay nakatali siya sa specific purpose. Okay? Sa internet, tingnan natin ang internet. Walang naka-check dyan na box. Okay? Doon tayo sa IPTV. Internet Protocol Television. Makita mo dyan, naka-check yung LAN 4. It means na hindi mo magagamit yung LAN 4 for the purpose of for other purposes. Okay? Hindi mo magamit ang LAN 4 for other purposes except IPTV. So, yan ang nangyari. So, ang gagawin natin is uncheck LAN 4. Then, you apply. So, we're done. Okay, okay na yan. Punta tayo sa ating TV. Nakakonect yan kasi sa ngayon, nasa LAN 3 din siya. I-transfer natin sa LAN 4 kung titingnan natin kung meron siyang internet. Tinanggal ko yung LAN 4 cable, yung cable papuntang television set. So nakalagay dyan, Ethernet is not connected. I-transfer natin sa LAN 4 dito. Tingnan natin kung mawawala siya. Yun. So, we are already connected. So, i-try natin. So, we're able to open. Then, let's play a video. Yan, meron. Tingnan natin ang sounds. Merong sounds. So, ganun lang simple. Pwede mo na magamit yung LAN 4 ng yung Converge Wi-Fi 6 modem router sa pamamagitan ng pag-change ng setting doon sa router admin page sa browser. Hindi ko na maintindihan bakit pinahirapan pa ng mga ISP yung mga customers nila. Bakit hindi nila i-open? So, they can just change it later kung meron silang service na ilalagay, i-add tulad ng IPTV, di ba? Ganun lang sana kadali. Hanggang sa susunod na video, huwag kalimutan mag-subscribe ng aking channel. Daghang salamat. Ako si June Tariman. High-Tech Kabayan.